Okay, magandang umaga sa inyo. Ako si Kuya Nats, ang Kuryente Nats. So, pagpapatuloy natin ang ating practice sa paggawa ng ating mga wiring diagram. Ang ating conduit plan, gagawa tayo ng ating wiring plan, wiring diagram, at saka ladder diagram uli sa isa sa mga practice jobs. Okay? So, let's go! Gamitin uli natin ang ating workbook sa elementary circuit practices para makagawa tayo ng ating wiring diagram mula sa ating mga conduit plan. So, nandito na tayo sa exercise o job number 5, standard 4-way switching. So, hindi lang itong practice na to, hindi lang basta gagawin natin yung standard 4-way switching. Medyo pahihirapan pa natin ng konti. So, meron tayong restraint na yung ating conduit na papalakaran natin ng ating mga wiring. Tapos dadagdagan pa natin ito ng isang porcelain pull switch na bukilya. So, yan. Ang ating pagpapractice ang lagyan ng wiring. So, unahan na natin yung ating sarili. Gawin na kagad natin yung ating wiring plan. Ayan, pinapakita ko na sa inyo, gawa na. Para may idea kayo kung paano yan matapos. Saka tayo pupunta sa blackboard. Tapos, yung ating namang ladder diagram at saka wiring diagram, ayan ang itsura. Ganyan natin ginawa. So, gagawin uli natin yan sa blackboard. Para step by step, makita ninyo kung paano natin gagawin. Sakaling ngayon lang kayo makakapanood ng aking video tungkol sa paggawa ng wiring diagram, ay ganito ginagawa ko. Pinapakita ko muna ang maikling definition ng ating conduit plan, wiring diagram, at ladder diagram. Kasi mula sa ating conduit plan, magagawa natin yung ating tatlong wiring plan, wiring diagram, at saka ladder diagram. Gaya rin ng dati, ay pinapakita ko rito yung mga elemento at saka yung symbol sa mga electrical device na gagamitin natin para sa ating wiring plan, wiring diagram, at saka sa ating ladder diagram. Ngayon, ito pinakita ko ang single switching, three-way switching. Ang bago na ipapakita ko sa inyo ay ang 4-way switching, standard 4-way switching. Ang symbol ng 4-way switch ay ito, ganito. Ang kaibahan ng 4-way switching sa 3-way switch ay kung magpadaan ito ng kuryente, either padire-diretso katulad nito, dire-diretso siyang ganyan. At kapag ka pinlik yung paddle switch, i-crossover niya yung connection. So, it's either itong dalawang wire ay magdire-diretso o kaya mag-crossover sila. So, pwede nating isingit yan sa gitna ng dalawang 3-way switch. Pwede rin dalawang 4-way switch, tatlo, depende kung ilang lokasyon natin gustong magkaroon ng switch para sa isang set ng ilaw na gusto nating pailawin. Halimbawa, katulad dito, gusto nating meron tayong switch sa front door bago tayo pumasok ng bedroom o kaya sa stairway. So, maraming reason kaya tayo gumagamit ng 4-way switch kasama ng 3-way switch. So, mula sa ating conduit plan, magagawa natin ang ating ladder diagram. So, sa ganang drawing na ito, makikita natin yung ating mga control lines at saka yung ating conduit lines. So, yan ang limitasyon natin sa pagwa-wiring, yung ating conduit lines. So, may single switching tayo sa dulo. Ang ating 3-way switch, magko-control siya sa light 3 at saka light 1. So, mas komplikado, hindi lang isang ilaw. So, mangyayari, meron pa tayong switch leg na pababalikin natin sa line 1
kung dito natin papapasukin ang ating supply, pupunta siya sa 3-way switch, tapos 4-way switch, 3-way switch, tapos switch leg sa number 3, switch leg sa number 1. Medyo dinagdagan pa natin ng komplikasyon yung ating wiring dahil magpapatakbo tayo ng ating hot wire tsaka return wire papunta sa ating light number 2 na mayroong pull switch. So may 3-way switching tayo para sa ating light number 3 at saka light number 1. Ayan ang ating control lines. So ang ating switch 3, switch 4-way switch at saka ang ating 3-way switch, 4-way switch at saka 3-way switch, kontrolin niya itong ating light number 1 at saka light number 3. So ang switch leg babalik pa sa light number 1. Mas komplikado ang ating gagawing wiring dahil magpapatakbo tayo ng branch circuit o linya papunta sa light number 2 na ang bukilya ay may pull switch. So, mula sa ating conduit plan, magagawa na natin ang ating ladder diagram. So, dinagdagan lang natin ng ilaw. Itong number 2 light. So, may 4-way switching tayo para sa light number 1 at saka number 3. Ayan ang ating control lines. Silang tatlo nagko-control sa light 1 at saka light number 3. Ang ating switch leg, magpapatakbo tayo mula sa 3-way switch C papunta sa light number 3, tapos pababalikin pa natin siya sa light number 1. Ganun din, magpapalakad tayo ng ating linya ng kuryente papunta sa light number 2 na merong pull switch. So ngayon, mula rito sa ating conduit plan, subukan natin gawin yung ating ladder diagram. Ginawa ko na para mabilis. So, ganito ang magiging itsura ng ating ladder diagram. Yung kaninang 4-way switching, dinagdagan ko na lang ng ilaw. Tapos yung pull switch, idinagdag ko sa drawing. Kasi, simple lang naman, dadagdag lang naman natin itong ilaw dito Integrated na yung switch nito. Dun sa drawing ng ilaw, merong PS pull switch. Tapos, ang ating traveler, ito yan, makikita ninyo. At saka ang ating switch leg, yung parang nakalimutan kong isulat. Switch leg. Switch leg C at saka switch leg C. Yan. So, manggagaling sa switch number 3, switch leg 3, pupunta sa light number 1 at saka light number 3. Ngayon, yun namang wiring plan ang ating gagawin mula rito sa ladder diagram. Palitan natin ito. Yan din yung ating wiring plan. Papalitan lang natin at saka lalagyan natin ng wire. So ito magiging wiring plan natin. Wiring plan. At saka natin iguguhit dito yung ating mga wire na ilalagay. So pansinin niyo ang switch number 3 at saka yung isang leg papunta sa light number 2 dahil may pull switch yan, meron tayong hot wire na pumapasok. At saka sa mga ilaw, palagi may return tayo at saka may switch leg. Special lang ito. So, wala tayong switch leg dito. So, gagawin na natin. So, meron tayong hot wire. Unahin natin yung hot wire. Papunta sa ating mga switch. So, yan. Pumasok dito sa switch. Sa ampa. Papunta doon sa ating pull switch. So, meron naman tayong hot wire dito. Tsaka hot wire dito. Yan. Yun yan. Ngayon, yung return, unahin natin. Kasi madali, makikita natin. Papunta sa lahat ng ilaw. So, pupunta rito. Meron tayong return. Meron tayong return. Tapos, papunta ron. Kailangan maglagay tayo ng return. So, meron tayong return wire. Return.
tsaka return. Okay? Unahin natin ang ating traveler dahil madali. Papunta lang sa 4-way switch at saka from 4-way switch pabalik sa 3-way switch na naman. So, dalawang traveler sa dalawa. Traveler, traveler. Dito, ganun din. Traveler, traveler. Okay? So, switch leg na lang ang ating natitira. So, ilalagay na natin yan. Switch leg C. So, papunta rito, meron pa yung switch leg C. At saka, manggagaling sa 3-way switch C, papunta sa light number 1. May switch leg tayo dyan. So, lalagyan natin to ng switch leg C. Switch leg C. Switch leg C. Okay. So, tapos na ang ating wiring plan. Itong wiring plan ang gagamitin natin para makagawa tayo ng ating wiring diagram. Hindi itong ladder diagram dahil hindi natin makita rito yung yung pattern ng ating conduit na ilalagay o yung constraint ng ating conduit. So, gagawin na natin yung ating wiring diagram para dito. Mula dito sa wiring plan, nagawa natin yung ating wiring diagram. Kasi, bibilangin lang naman natin yung ating wires na inilagay sa loob ng conduit eh. So, ayan o, 4 din. So, 4 din. Tapos, nakalimutan ko pala. Yung ating, sa home run, yung ating return wire. Kasi nga, nakita ko rito na-drawing ko pala. Kaya lang, dito, nakalimutan ko. So, ganyan lang, kung mahusay na kayong makaintindi kung paano ginagawa ang ladder diagram, wiring diagram, at saka wiring plan, palit-palit lang yan. Pwede nyo gamitin yung ladder diagram para makagawa ng wiring diagram. Tapos, pwede rin yung wiring diagram ang gamitin natin para makagawa tayo ng wiring plan. Katulad nito, nakalimut akong maglagay ng aking return path sa home run. Dito na-drawing ko. So, mula rito, nagawa ko yung tamang drawing ng ating wiring plan. So, 3 wires, 2 wires, yan, tapos na. Tapos na tayo sa exercise number 6 ng ating paggawa ng mga wiring diagram. Dito, ang pinakita natin sa inyo, 4-way switching pattern. Tapos paano yan kung sa loob ng branch circuit may kasama pa siyang ibang switching pattern, single pole switching katulad nito. So, ganyan hindi lang yung 4-way switch ang pinakikita natin, hinahaluan natin ng iba para dahan-dahan kung susundin, kung magpa-practice tayo ng ating 8 exercises, medyo mahahasa tayo ng husto. So, maraming salamat sa panonood. At gaya ng dati, like, i-share ninyo, mag-subscribe, at i-hit nyo na rin yung notification bell. At isusunod natin, bukod sa mag-wiring na tayo nito sa board, paiilawin na natin, yun namang job number 6 tayo. Hinga muna tayo. Mag-enjoy tayo ng tanawin. Yan. Water garden. Huwag na muna tayong mag-isip ng kuryente ngayon. Mag-enjoy muna tayo ng tanawin. Paglalakad. Ayos na ayos.